We should see what men can do when drunk. Ano nangyayari sa mga lalaking lasing? Nawawalan ng mabubuting asawa. Mga lalaking lasing. Husbands, huwag niyong inihahalo ang inyong asawa sa inyong mga drinking buddies if you drink. Dapat kasi hindi na, no? Pero kung sakasakali man, huwag niyong hinahalo ang asawa niyo sa mga kumpare niyong lasing. Tapos pag may nangyaring himala, nagtataka kayo. Diba? Ang mga asawa niyo sa tahanan, sa bahay, yung mga kabarkada niyong lalaki, keep them away from your house. Lalo kung mag-iinuman-inuman kayo, magkukung ano-ano kayo, tagaluto niya ng pulutan si misis, papara-parada dong naka-shorts, nakasando, pag nalasing kayo't nakatulog, naghimala ang langit, paggising nyo, wala na kayong asawa. Nagtaka pa kayo. Tapos mga habol kayo ng taga, ng baril, babae ka, ipaparada ka sa mga lasing, tumanggi ka, ano naman na masama doon? Ang mga lalaki, may asawa, iniingatan nyo inyong asawa, inyong tahanan, hindi kayo papanik ng kung sino-sino mga lalaki sa bahay nyo. Lalo mag-iinuman kayo doon. Pinapahamak nyo ang kababaihan, ang kanilang dangal, dahil sa inyong mga bisyo. Pinapahamak ang kanilang mga asawa at mga anak. May isa pang lalaking lasing, hari din, almost many thousands of years afterwards. No, mga 500 years later. More or less. King Herod. You remember King Herod throwing a party? And in the middle of this party, Herodias, the wife, made her daughter dance. This young woman danced so well, or the king was so drunk, or both, that the king declared before everybody, "Ang galing mong sumayaw, ask for me for anything, even half of my kingdom I'll give you." Sabi naman ng babaeng clueless, "Mami, ano pong hihingin ko? Hingin mong ulo ni John the Baptist. Asar sa buhay natin yung propeta na yan." And so bumalik ang babae, amin na ang ulo ni John the Baptist, ilagay sa plato. Herod was horrified because, first of all, John the Baptist was known to everyone as a very righteous man. And he was very popular. There could have been a revolution just because you killed him. But the king gave his word. And so John the Baptist was beheaded. Ephesians 5:18, "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery." Huwag naglalasing ng ganyan. Nawawala ng bait, nasisira ang kaisipan, gumagawa ng maraming mga kamalian. Proverbs 23:29-30, "Who has woe? Who has sorrow? Who has strife? Who has complaints? Who has heedless bruises? Who has bloodshot eyes? Those who linger on wine, who go to sample bowls of mixed wine." Sino daw ang magkakaroon ng mga lungkot, mga gulo, mga away, mga reklamo, mga pasa? Sinong mga namumula ang mga mata? Yung mga lasenggo. Mahilig maglasing. Siyempre, marami ng equivalent yung mga alak niyan. Kasama na ngayon yung mga drugs at kung ano-ano pa. Sinisira hindi lang ang sariling buhay, kundi ang buhay ng kanyang pamilya na dadamay. See what men can do when boasting before other men. Pinagyabang nitong hari. Gusto niyo ba makita ang asawa ko? Napakaganda. Alam niyo, pag nagyabangan ng mga lalaki sa kapwa lalaki, napapahamak ang kabuhayan. Pag magsasabong, palakihan ng mga pusta. Pag nagsusugal, ako, taas-taas ng mga pride, ayaw umuwi na talunan, lahat na pahamak. Kapatid, huwag ipang display ang wife. At ngayon din, kahit husband, huwag ipang display. Huwag ipang display si boyfriend at girlfriend. Usapan niyo, ang ganda naman ng babae na yan, pamparada. Talagang pamparada ka lang sa mga family reunion, ang ganda-ganda mo, pero hindi ka naman talaga mahal. Ang hirap din kumisa kung maganda ka, kasi hindi mo alam kung mahal ka lang o gusto ka lang iparada. Eh ngayon, kung talagang wala ka kagandahan, tapos may nanligaw sa'yo, tiyak na tiyak mong mahal ka. Pero pagka maganda ka, hindi mo na alam kung bakit ka napapansin. Object ka lang ba o hindi? And what's important, brothers and sisters, as we ponder this story, know who is truly valuable to you. Pag nakatagpo kayo ng tao na very valuable, precious, ang husay, ang galing,
may prinsipyo, dapat yung pahalagahan. Kahit pa nga sumasalungat sa inyo, kahit pa nga paminsan-minsan, hindi sang-ayon sa inyo, pero dahil ang pagsang-ayon niya ay nakabase sa prinsipyo, pahalagahan nyo pa rin yung tao na yon. Wala namang kwenta yung oo na lang ng oo, kahit na kabalbalan na lang, oo pa rin. Meron ba man lang isa, dalawa, tatlo sa buhay nyo na talagang mahalaga? Pahusay. Matatawag nyo, itong taong to, gem talaga. Pahalagahan nyo para hindi mawala. Kasi, bihirang nangyayari sa buhay ng tao na nakakakuha siya ng pearl of great value. Anong sabi sa mga parables ni Jesus? When you find a pearl of great value, you sell everything you have just to buy it so that you can have the pearl of great value. Pagka daw ikaw ay may nakitang kayamanan na kalubog sa isang bukid, ibebenta mo lahat yung bukid mo, mabili mo lang yung bukid na yon na kinakalagyan ng kayamanang nakabaon doon. It's not important to have quantity. Quality is important. Kakampi, do you condemn anybody who is right, who is ahead of your time? Do you condemn anybody just because she or he is a genius? Hindi nyo lang maabot ang iniisip, sobrang talino, i-condemn nyo na. It's easy for us to condemn people we don't understand. Alam nyo yung mga nagiging heroes later on, tsaka lang naiisip ng mga tao, ay, hero pala siya. Because most heroes are ahead of their time. Advance ang pag-iisip. Hindi pa sila naaabot nung nandito ngayon. Pagtagal, pag nag-isip-isip nila at nilingon nila yung nakaraan, doon lang nila marirealize, ay, advance pala siya. Ngayon lang natin naintindihan yung dati na niyang pinagsasasabi pa, pero pinatay na natin siya kasi advance siya eh. Who do you listen to? Who has access to your ears? Kadalasan ang ating mga pasya, tama man o mali, depende kung sino ating pinakikinggan. Kaya mahalaga pinipili ang pinapakinggan. Anong mga batas, anong mga patakaran ng ating pinaiiral na hindi naman nakabase sa matinong pag-iisip, kundi nakabase lang sa mga simbuyo ng damdamin, sa ating mga impulses. At kung minsan naman mga kapatid, nagiging Vashti tayong lahat. Isa-isa tayo nagiging Vashti paminsan-minsan dahil gumagawa tayo ng tama, dahil tayo naninindigan, tayo pa'y napapahamak. I like to emphasize that the Bible did not pass judgment on Vashti, neither will I, and I hope, neither will you. Walang sinabing masama o mali ang ginawa niya, pero tingnan nyo na lang for its own merit.